I-discuss natin ngayon ay napaka-importanting issue, health issue, ay tungkol sa prostate issue at libido. Libido issue na bumagsak. Na pag edad ng 40 ngayon, halos nakakaapekto sa kanila, umiihi sila ng madalas, tapos yung libido bumabagsak. Pag sinabi kong libido, yung desire, yung urge, nawawala yun. Dapat sa 40, 50, malakas pa yan. Ihina lang yan at the age of 80, 70 to 80. Pero ngayon, kahit bata pa, wala pang 60. Bumabagsak. Problema ngayon yan dahil sa nangyaring nakaraan ng pandemic, may sinaksak sa atin, maaring naka-apekto sa inyo. Kaya, i-discuss natin ito, ha? Una kasi hindi naman ako pumunta rito. Umorder lang ako dito sa tumawag po ako doon sa number na naka-post doon sa FB. Umorder lang po ako. Sinubukan ko lang po talaga. Ngayon, yung pag-inom po nung sinimulan ko yung pag-inom, wala pang 1 linggo, malaki po yung improvement. Kaya po ako napapunta rito. Anong dahilan? Ba't napaka-importante nito kumpara sa ibang issues, ibang sakit? Although pare-parehas lang naman. Kasi ito, pag nagkaroon kayo ng prostate issue, nagsasabay yung babagsak ang libido. Hanggang, alam niyo naman, pag umiihi kayo ng madalas sa gabi, dapat ang pag-ihi sa gabi, once or nothing at all. Sa lalaki, kadalasan ngayon, nasa 40, nagsisimula sa 40, nung maabot ng 2, 3, hindi na maganda yan. Ibig sabihin, nagkakaroon ng enlargement. Tapos, sumasabay yung libido, bumabagsak ang libido nyo. Pag bumagsak ang libido nyo, yung sex urge niya, nawawala na. Yung testosterone tinatawag, no? Problema ito, lalo na sa mag-asawa, nagiging resulta ng unhappy marriage life, no? Kaya, minsan, yung lalaki, na paghihinalaan na meron ng iba. Samantalang ang totoo, nawala na lang siyang desire. Pero anong nangyari doon? Yun nga, nagsisimula niya sa prostate, tsaka merong problema doon sa katawan, tumaas yung toxic. Pag sinabi kong tumaas ang toxic, yun yung pinakikita namin, yung umiitim. Dahil marami, hindi naman lahat, nung pagkabakuna, umitim ang dugo, apektado pati yung prostate, pati yung libido. Mataas ang toxic mo, aapektuhan. Ano pa? Kapag nag-maintenance ka, synthetic maintenance, high blood diabetes, matagal na, bumabagsak rin. Ano pa? Matagal na yung high blood mo. O kaya meron kang chronic disease o acute disease. Madalit salita, pag ito pinag-uusapan natin mataas ang toxic ng tao, lalo sa mga lalaki. Kaya apektado yung libido natin and then sumasabay na yung prostate issue, yung enlargement. Kaya ang gagawin natin ito sa Abiso Wellness, araw-araw yan ang trabaho namin. Marami kaming may prostate issue, iba cancer na nga, iba pumupunta rito, may dala na ng unan, dahil pag upo, ang sakit talaga kasi siyempre malaki yan, inflamed,
inflammation, tapos pag naiipit, sumasakit yun. Kaya hirap na hirap sila. At gagawin natin, since meron tayong nutrients na matagal na naming sinusupply ito, pero nabigyan kami na ng FDA. Eto na yun, yung Prosta Lib Nano Herbs. Ano ibig sabihin ng Prosta? Yun sa prostate issue, tsaka yung Lib, libido yun. Kung titingnan nyo, ito yung mga supplemento. Supplemento, ito ang nakakatulong. Hindi naman gamot ito nakakatulong ito para dun sa enlargement at iba pang issue sa prostate. Ito naman, pine pollen. Sa yan, doon sa libido yan. Makikita nyo, ilalabas namin dito, ano pa? Ginseng. Makikita nyo ng maca. Tribulus. At silagi. Yung detalye, panoorin nyo at tuloy-tuloy ko lang. At ito na nga yun. Kaya ito, summary of health benefits based from initial study, ito na yun. Prostate enlargement, boost libido, erectile dysfunction for men, impotence, reduce frequent urination at night, reduce the risk of prostatitis. Ano to, kahit babae, pwede namang uminom to dahil hindi naman sa lalaki. Ano yun yan? Dahil marami na kaming natulungan. Naiiwasan ang magpa-opera, ang mahal ng opera sa prostate issue, yung brachy, umaabot ng 200 to 400,000 yan. Kaya hangga't maaari, huwag na tayong pumunta sa ganong issue, maaagapan natin. Mild stroke, prostate, saka... Prostate, Sa prostate, ano nangyari dati? Minsan, 4, 6 na beses ako bumabangon. Ganon? 4? Ngayon na. Itong mga last 3 days, mga 1, 2. Kagabi, kaninang isang beses na lang. Di very good, Ibig sabihin, yung problema niya. Ganito, ang katawan natin, kailangan natin yan, Kapag maganda yung katawan natin, maganda yung galaw natin, magagamit natin. Halimbawa, ganito. Meron akong bubuhatin. Dito, itong kanan ko. Pag inangat ko yan, magagamit natin talaga ito. Pero hindi mo na kailangang pagganahin ng buong yan. Kahit may nararamdaman kung masakit ang ipin mo, masakit ang ulo mo, masakit ang paa mo, magagawa mo yan. Pero iba sa sa sex. Sa sex, ibang klase. Kailangan buong katawan, emotion, at lahat ng dulo-dulo ng kasukasuan mo nangangailangan ng tamang kondisyon. Hindi yan ang katulad bubuhat ka. Kaya kailangan, kapag may nararamdaman ka, walang resulta yung sex life mo, maapektuhan. Yun nga, hindi wala kang sakit Yun lang mag-isip ka, emotional lang. Halimbawa, may problema kayo mag-asawa, nag-away kayo. Sa pera, wala. Yung libido nyo babagsak. Because of that, emotional problem. Kaya ito, buong katawan, kailangan ikukondisyon. Galing na kayo sa doktor, di ba? Na-diagnose siya na Stage 4. Stage 4. Prostate. Prostate, Okay. Kaya kayo nagpunta rito, pangalawang session na tayo, di ba? So, ang itatanong ko sa inyo, anong nangyari dun sa unang session? Tama? Yun nga, yun yung... Okay, ano yung dati, bago kayo magpunta, anong nangyari sa pag-ihi nyo? Yung 10 sa isang 10. gabi. Sa isang gabi, 10. Sa isang gabi. Oh. Tapos, pag umiihi kayo, okay ba? Masakit. Masakit? Na yung masakit pag-ihi. Pinupuwersa nyo? Iiri kayo? O ano? Oo, iniiri ko. Iniiri? Oo. Iniiri mo? Umiiri ako pag umihi. Nung unang session, so, nagbulang kayo unang session. Kailan kayo galing dito? Yung
Last week? Huli po. Last week. So after several days, may pagbabago pagkagaling niyo rito? Mayroon po, Dok. Ilan? Ano na lang? Yung 10 niya, naging 8. Naging 8 after 2 days, ganyan. Oo. Sumunod, naging 6 na lang. 6. O di kumanda. Tapos, itong huli, itong mga 2 gabi na, Oh. kasama kagabi, 2 na lang. 2, very good ha. Una na Diyos sa inyo ha. Panalangin lang ha. Pero yung pag-iri nyo, todo pa rin, hindi na. Hindi na. Gumaang na. Oo. Oo, kaya ko kayo in-interview nito dahil ang daming problema ang prostate niya sa lalaki ha. Lahat tayo involved dito. Baliw, babae, may asawa, lalaki, di ba? Kakailan marunong tayo ha. So iniinom nyo lang yung binigay namin sa inyo, di ba? Oo. Yung Abiso Superfoods, di ba? O ito, pakikita ko lang. Pakita nyo to, ito, yan ha. O, ito ba? O yan o. O yung Abiso Superfoods, di ba? O pagbutihan nyo, nakatulong ha. 100% nakatulong sa'yo, kahit tuloy-tuloy lang ha. Ha? Tutulong ako. Paano nagkakaroon ng prostate issue, no? Kadalasan yan, nagsisimula yan kapag hindi na tayo masyadong active sa sex. Lalo yung mga lalaki, no? Yung mga lalaki, pag nagkakaedad, siyempre babawasan yan. So, nagkakaroon ng retention. Yung kasing prostate ito yung testicle, ano? Yan yung din ang sperm. Tapos itong prostate glands, ang function niyan, magdagdag ng fluid doon sa semen para yung ejaculation, yung para sa orgasm, pag ejaculation, paglabas, mabilis, ano? Nakakatulong. Ngayon, kapag hindi tayo active, medyo nai-stuck ito. Nai-stuck yun, ano? Pag tumatagal, kasi sabihin natin napapanis, ay minsan nagkakaroon ng bakterya. Yung liquid na yun, yung fluid. Tapos, ayun na, komplikado, nagiging complicated. Nagkakaroon ng komplikasyon. Tapos, lalo na, kung tayo mataas ang toxic sa atin sa dugo, sa ating katawan. Hanggang sa, ang nangyayari, lumalaki ito, nagkakaroon ng enlargement. Pag ito nagkaroon ng enlargement, di ba dito yun, ito yung urinary bladder, iihi tayo. Diyan dadaan sa gitna niyan eh. Ayun. Kaya may time, pag ito lumaki, naiipit yung urethra natin. Iihi tayo, minsan hirap, lalo sa gabi. Ang bagal ng labas, nagkakaroon ng retention dito. So may natira, di may retention. Tapos iihi na naman tayo. Kaya nagkakaroon ng maraming ihi, frequency of urination. Kaya dito rin, ito urinary bladder, pag palagi nag-i-stuck dito, ang nangyayari, pag talagang lumalala na, lumaki na ito, ang nangyayari, nagkakaroon ng infection dito, nagkakaroon ng UTI, yung lalaki Ibig sabihin, madalas na siya mag-retain dito. Konektado. Kasi naiiwan dito, hindi dapat magtagal yung ihi mo dito o urine dito. Ayun. Kaya isang nagiging dahilan, yung hina na natin sa activity, kaya nagkakaroon ng papanis, etc. Ayun. Kaya ang ginagawa ng iba, kasi nga, nagkaroon nga dun sa yung libido bumagsak. Pag bumagsak ang libido mo, ayun, ang mangyayari, hindi ka na masyadong active. Wala ka ng gana, gano'n. Tapos, nagkakaroon retention sa fluid, napapanis yan. Maaaring puntahan ng bakterya, etc. o cancer pa, no? Kaya, lumalaki, naiipit yung daluyan ng ihi, nagiging may natitira palagi ito, kaya dumadalas ang pag-ihi sa gabi dahil hindi lubusang lumalabas o kaya pag mapapansin nyo, pag ihi nyo, may parang natira pa, hindi lubusan lumabas. Mararamdaman ng lalaki yun. Yun ang nangyayari sa kanya. Mas lalo pang nagkakaproblema pag mataas nga yung toxic sa ating katawan. Kaya dito, tulong-tulong ito
ayusin natin yung high blood natin, diabetes, etc. Ang health issue nyo na nagpunta dito? Prostate enlargement. Prostate enlargement. Yung ano mo, PSA, ano ba? Ang PSA ko po, hindi pa po ako nakapagpa-PSA ulit. Ilang beses ka umiihi sa gabi? Dati po, nagtatrace ang 3 hanggang 4 na beses sa madaling araw Simula nang uminom ka na nito. Once na lang po yung normal na gigising. Very good Very good Buti Very good so ngayon, ba't ka bumalik dito? Ngayon So po, ito yung ininom mo, di ba? Ayan po yung- Sige ha. So, sinunod ko lang po yung protocol na naka-message ko, tsaka yung diet. Kapag bumagsak nga yung desire, yung libido, kakaroon ng ano o yung activity ng sex natin babagal. Ang nangyayari sa iba, ginagawa nila na remedios sa pamamagitan pag-inom ng Viagra. Ang Viagra, merong chemical yan, yung sildenafil, yun yung nilalagay. Para magkaroon ng erection, kasi aano niyo yung blood papaano niyo yung activity sa area na ito, sa muscle na ito, yung blood, kaya magkakaroon ng erection. Ang mangyayari ay napupuwersa siya, and then lumalabas na yung semen. Pero pag pala hindi pwedeng magdepende tayo sa Viagra kasi hindi niyo pwedeng gawing madalas yan. Kailangan ayusin niyo muna yung problema. Yung high blood, diabetes, hangga't maaari mabawasan yung synthetic maintenance. Yun ang dapat gawin. Kasi kapag palagi kayong gumagaya ng Viagra, iyan, nawawalan ng bisa. Dati isang tablet lang. Okay na. Effective. Pero susunod, magiging 2. Pag tinagalan, lalong magkakaproblema kayo dahil tatamaan ng mga kidney nyo at alam na ng lahat yan. So, yun ang nangyayari sa atin. Ano ba yung cancer nyo? Prostate. Prostate, ano? Oo. Stage 4. Opo. Pangalawang session nito, no? Opo. Pero nung unang session, nandito kayo, ano nararamdaman nyo? Yung hindi ako makatayo, makalakad. Hindi makalakad. Bahagya lang, Tapos, At pain. saka, masakit sa Yung buto. buto ko sa tuhod. Ay, sa buto sa tuhod, ano? Kaya hindi kayo makatayo, hindi kayo makalakad dahil may mga masasakit. Yun nga. Oo. Liver. Matapos yung unang session, nandito kayo ngayon, pangalawa. So, ang tatanong ko sa inyo, kung ano ang nangyari doon sa first session, kung natulungan ba kayo o hindi? Natulungan na, wala dito. Ayun, tuhod. wala na. Pero napunta dito. Sa balakang naman. Balakang naman. Ang totoo niyan, 2 ang pain nyo dito, tsaka yung, kaya lang mas malaki ang pain dito, kaya natatabunan. Pwede ko kayong lumakad, tingnan na. Kasi nung una, ipakita niyo yung dati, pagtayo nyo, yung hirap na hirap kayo. Nakakatayo ako maganda. Ngayon dati, sige, upo kayo. Ay, hindi. Nahawakan ko pa. Ngayon. Tataas niya ako. Sige, balik ko kayo. So, dati, umupo kayo, ha? Kasi hindi namin nakunan, di ba? Hindi natin nakunan ng video, no? Nang dati, ang pagtayo nyo, paano alalayan nyo? Paano ginagawa nyo? Ginaganyan po siya. Ayan, sige. Hirap na hirap ako. Hirap-hirap, ano? Sige. Ganyan po. Ayun, parang ganyan, ano? Hirap talaga. Pero ngayon, nakakatayo na kayo. Sige nga, tayo kayo. Ayun. Lakad nung dati. Naku, Lalong hindi kayo makalakad. Parang, Ano siya, ayan. nakukuba siya. Nakukuba. Ngayon nga. Nakatayo na, di ba? Diretso. diretso na. Yun. Ayan. At saka hindi na siya namumutla. Ulit. Dito. Hindi na siya Hindi na namumutla. Nung nakatulad una. dati, di ba? Opo. Namumutla siya Noong nga, nagbago. Medyo Nagbago, opo. sumariwa, ano? Opo. Sige, mabuti naman gano'n kasi nai-stress rin siya Kaya ito, nangangailan ng tamang pagkondisyon ng hindi lang itong Prostalib, ito yung Prostalib, ano? Kailangan nyo rin yung natural inoxy, karagdagan nito. Kasi para sa buong katawan na ito. Natural inoxy, kailangan para sa buong katawan. Dahil ito, alam niyo naman, may paliwanag ito. Ilalagay namin dyan. Para may kondisyon. Once ito na kondisyon, magsisimula ng tumaas yung libido nyo, magsisimula na mag-improve yung pag-urination nyo sa gabi, makakatulong na sa inyo yun. At
Eto, pagka masyadong malalim pa ang problema, ginawa niyo nito, may problema, meron parang solusyon. Pero personal niyo akong kakausapin. Meron akong instruction sa inyo, yung tinatawag na prostate massage. Massage na lang yun. Ituturo ko sa inyo kung anong gagawin, tsaka exercise, konting exercise. Katulad ng sabi ko, ang effort ng gagawin ng katawan mo na buong katawan yan pagka pag-uusapan natin sex activity. Hindi yan parang bumuhat ka lang ng isang bagay. Lahat. Apektado yan kapag may kulang sa katawan niyo, may nararamdaman kayo. Kaya tutulungan namin kayo dahil matagal na ang karanasan ko, 47 years. Ako na mismo ang magsasabi, dahil ito, ako mismo nagkadel ako, magse-70 years old ako, 69 ako, pa 70 na ako. Pero andun pa rin. Masaya pa yung married life ko. Okay? Ako nataka, wala akong high blood, wala akong sakit, magiging misis ko, tapos yung dugo ko, yun nga yung sinasabi ko dugo, maganda yung quality niya. Dahil nga dito. Dahil nga dito. At kung mabigat ang toxic nyo, kailangan pumunta kayo dito sa clinic para lalong maging effective ito. Okay? Eto, susunod dito, makikita yung mga testimonial namin na kung saan nagaling clinic, hospital, wellness, pero hindi natulungan, pero dito natulungan namin. Okay? Ang sakit nyo ay prostate. Ilang stage na yan? Sa grade 3. Grade 3, ano? Nung bago kayo magpunta rito, may pain ba kayo o ilang beses kayong ihi? Sa gabi, 4. 4? Pero kasi Sabado ako napunta, kinagabihan ng Sabado, dalawa na lang. Dalawa na lang. Dahil uminom kayo ng mga nutrients, di ba? Oo. O yun, tandali. Kita natin, ha? O. Ito yun, ha? O, di ba? Oxy, natural, at yung Prostilab. Prostilab, ha? Ano yun yan? So, ngayon, ilang ilang session nyo nga pala? Pangalawa pa lang ito. So, unang session na tinatanong ko ngayon, di ba? Yung unang Oo. pa lang. Di ba maganda? Effective. Kasi Sabado, Lunes pa lang ngayon, Linggo lang ang pagitan. Ganun ba? Oo, At least oo. nag-improve kasi Oo. cancer na yan eh. Hindi ganun kadali. Ito tutuloy-tuloy natin yan. Oo. Wala kayong pain na nararamdaman? Wala naman. Kahit dati wala. Dati wala naman, kaya lang yung hindi ko na namamalayan, lumalabas yung ihi. Oo, wala nang may leak na, no? Oo, may leak na. Yung sige. nababasa na. Pero ngayon ba, na ano nyo? Nabawasan? Sa ngayon, parang nabawasan siya. Pero Yung hindi leak, ko ano? pa kasi pangatlong araw pa lang eh. Sige. Pero at least may sinyalis na. May sinyalis. Kasi- Malaki yan, sinyalis. Dati 4, ngayon 2 na lang, di ba? Oo. Tutuloy nyo lang, ha? May binigay ko sa inyo. Oo. Susundin nyo. Pati issue mo, prostate, di ba? Opo. Ito ang issue mo ngayon, nakita rito, diagnosis, ng histopathologic, right base, benign siya, right mid, prostate adenocarcinoma. So, ano na ito, di ba? Carcinoma na, sabihin, cancer na, prostate adenocarcinoma doon sa right apex niya. Left base, ganon din. Prostate adenocarcinoma, i-focus mo rito. Yan, ha? So, 2 lang ang binay, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa 4 ang may may carcinoma. So, pero, ilang session mo na rito? Sa ngayon pa, 5. 5 na? Okay. Bago ka nagpunta dito, bigyan mo muna ako ng history kung ano ang, mo. Ang nagiging problema ko lang talaga nung bago pumunta rito, yung Sige. yung pag-ihi ko po nun, sa madaling araw, yun ang pumupuyat sa akin. Mga kailan ba? 4 na ihi. Yan. 4 na ihi. Sa umaga, mas marami, hindi ko na mabilang. Kapapasok mo lang, may pasok ko din So, may 4, lumalabas kung umaga na di ba? Hindi, yung in between 7 a.m. na nasa opisina na ako. Oo. Doon ako yung madalas umihi na sa umaga. Kasi napondo na yun. Oo. Restricted. So, yun nga, yung nag-therapy na ako, unti-unti na nabawasan yung... So, nakakailan na lang mula sa 4? Nung 4, 3, tapos itong nung pang 4th session ko, naging 2 na 4th session therapy. Itong 3rd session, 3, tapos nung 4th na, 2 na lang. Okay. 2 lang. So, nag-improve. Hanggang ngayon, 2, 1 na lang. Ganun na lang siya. Bago ka mag-therapy, dahil alam ko, hirap ka matulog. Ano pa? Oo, hirap ko matulog. Dahil kasi, pag kagising mo, lutang ka na parang
incomplete, parang nanghihina ka, Oo, nalalambot ka kulang kasi sa kulang tulog. sa tulog eh. Oo. Eh ngayon, nagte-therapy na Ngayon, tayo. after na therapy, bagamat nangyari nung merong nagdiretso pa rin 4 na tulog, 3 gising, 4 na gising. Hindi siya ganun lutang ka, hindi yung May mukhang may energy Oo, ka. may energy ka, hindi mo ramdam na pagod ka. Oo.